5 uri ng classmate based on my experience in my life sentence. Ice cream good. Ice cream yummy. Classmate number 1. Ito yung classmate mo noon na ang tanging remembrance mo lang sa kanya ay nakasuntukan mo siya. Madalas silang tinatawag na mga bully. Hindi ko alam kung nanggaling ba to sa kanilang genes o sa kanilang mukha na mahilig talaga silang mang-asar. Naalala ko pa nung elementary kami, grade 4 kami noon, may kasuntukan ako sa harap ng teacher namin. Ang nangyari kasi niyan, one day, isang araw, itong isang classmate ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang utak. Lagi niyang pinipitik yung tinga ko. Grabe, mahilig talaga siya mang-trip sa kanyang mga classmate. At dumating nga ang araw na ako naman ang pinagtripan niya. Lagi niyang pinipitik yung tinga ko. At sa pangatlong pitik, hindi na ako nakapagtimpi, nagsuntukan na talaga kami. At ang mas malala pa nito, nakalimutan ko, nasa harap pala kami ng teacher namin. At hindi pa kami nakuntinto. Umakyat pa kami sa lamesa. Doon kami nagsuntukan, parang si Manny Pacquiao lang at si Michael Jackson. Sila yung mga classmate mo noon na kapag tumingin ka sa yung yearbook, ang tanging maalala mo lang sa kanila ay mahilig talaga silang mambuli at madalas silang may kasuntukan sa classroom. At ang worst pa nito, kapag sila yung nabuli, nagagalit sila. Classmate number 2, passion is life. Sila yung mga classmate mo noon na araw-araw parang galing sila sa party o galing sa bakasyon. Sila yung mga classmate mo noon ang nare-remember mo sa kanila, palagi silang nakasuot ng boots. Sila yung mga classmate mo noon na kada wash day ang pormahan ay pang bridesmaid at groomsmen. Sila yung madalas nananalo sa best in attire sa GS Pramba. Classmate number 3. Ito yung classmate mo noon na kapag pupunta ng eskwelahan, ang tanging dala niya lang ay isang bag na may laman na isang notebook. Sila yung mga classmate mo na palagi na lang nangihingi ng papel o di kaya nangihiram ng ballpen kapag may quiz kayo. At ito pa, sila yung mga classmate mo noon na palaging nangihingi ng pera pang ambag sa project ba. At kapag naging boardmate mo ang classmate na ito, sinasabi ko sa'yo, brief lang ang hindi mahihiram sa'yo. Mapasapatos man yan, mapa-uniform, mapa-t-shirt o ano pang na ginagamit mo pang eskwela, matik, wala yang ligtas, hihiramin yan. Ito yung mga classmate mo noon na palaging nangihiram ng handouts dahil wala silang pera pang Xerox, pero may pera sila pang snacks. Classmate number 4. Sila yung mga classmate na tinatawag na 30-30. Sa isang oras na klase ninyo, 30 minutes niyan, gising, 30 minutes, tulog. Mula elementary hanggang college, may classmate akong ganito na madalas talagang natutulog sa classroom. Sila yung mga classmate mo na madalas pinapaupo ni teacher sa harapan nung mga elementary days at high school days. At sa college days naman, sila yung mga classmate mo na madalas nakaupo sa sulok ng classroom o di kaya yung hindi madali makita ni teacher. Classmate number 5. Ito yung mga classmate mo noon na kahit saan sila pauupuin ni teacher, maingay pa rin. Ito yung classmate mo nung elementary na ang madalas niyang award ay most talkative. Ito yung mga classmate mo noon na kapag tumawa, akala nila sila lang yung tao sa classroom. Nung mga elementary days, madalas silang pinapaupo sa harap malapit kay teacher para lang ma-minimize ang noise ng classroom. Sila yung mga classmate mo noon na kahit nagbubulungan na maingay pa rin. At eto pa, naalala ko nung elementary at high school days, sila yung mga classmate mo noon na ganito umupo kapag wala na si teacher sa classroom. O di kaya ganito. Wow, crush mo pala si Jonathan. Grabe no, ang gwapo niya. Sa section ng crush mo din si Pedro. Wow, grabe.